Totoo, napapanahong balita mula sa Washington. Pinawalang bisa ng kataas-taasang hukuman ng Estados Unidos ang mga taripa ni Donald Trump, idineklarang labag sa batas at inakusahan siya ng pag-abuso sa kapangyarihan bilang Pangulo. Naging makasaysayang dagok ito sa programang pang-ekonomiya ng administrasyon ni Donald Trump. Ayon sa mga eksperto, maaaring magdulot ang desisyong ito ng magulong pagbabalik ng pera, kung saan bilyon-bilyong dolyar ang posibleng maibalik sa mga negosyong nagbayad ng taripang idineklarang labag sa batas ng kataas-taasang hukuman ng Estados Unidos. Isa pang problema ay kung paano maapektuhan ng desisyong ito ang kasalukuyang kasunduan sa kalakalan. Ang mga taripang ipinataw sa ilalim ng patakaran ni Donald Trump ay ginamit sa pagsusulong ng trilyong dolyar na kasunduan sa kalakalan, kabilang ang sa China, United Kingdom at Hapon. Ngayon, hindi ba pwedeng hilingin ng mga panig na suriin ulit ito? Tumanggi ang mga mahistrado ng kataas-taasang hukuman ng Estados Unidos na akuin ang pananagutan sa mga isyong ito at naglabas lang sila ng desisyon sa pagiging labag sa batas ng mga taripa at abuso ng kapangyarihan ng Pangulo. Iminumungkahi kong pag-usapan agad natin ang paksang ito. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ng sabay ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng komento sa video na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa description ng video na ito. Ngayong Biyernes, kinansela ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang malawakang taripa na ipinataw ni Pangulong Donald Trump na isang seryosong pagtanggi sa mahalagang bahagi ng kanyang programang pang-ekonomiya. Ang desisyon na pinagtibay ng mayorya na 6 laban sa 3 ay isang bihirang pagkakataon kung saan nilimitahan ng konserbatibong pinamumunuang Korte Suprema ang malawakang paggamit ni Trump ng kapangyarihang ehekutibo. Si punong mahistrado John Robert at mga mahistrado na sina Amy Coney Barrett at Neil Gorsuch ay sumama sa 3 liberal sa bumubuo ng mayorya. Ibig sabihin, pati konserbatibong mahistrado bumoto laban sa taripa. Babanggitin ko ngayon ang sinabi ni punong mahistrado ng United States Supreme Court na si John Roberts. Sinabi ni Pangulong Trump na may espesyal siyang kapangyarihan at maaaring magpataw ng taripa anumang laki, tagal at saklaw mag-isa. Dahil sa kasaysayan at konstitusyonal na konteksto ng kapangyarihang ito, dapat niyang patunayan ang malinaw na pahintulot ng Kongreso bago ito isakatuparan. Ang batas noong 1977 na binanggit ni Trump bilang dahilan para sa mga import tariff ay hindi tumutugon sa kinakailangang pag-aproba ng Kongreso para ito ay maisakatuparan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang desisyong ito ng Korte Suprema ng Estados Unidos ay nagpapawalang bisa sa 10% na taripa na ipinataw ni Trump laban sa halos lahat ng bansa sa mundo. Gayun din, may mga hiwalay na mas mataas na taripa para sa ilang pinakamalalaking trading partner ng Estados Unidos, kabilang ang Canada, Mexico, China, European Union, Hapon at Timog Korea at iba pa. Dapat ding aminin na ang ilan sa mga bansang ito ay may kasunduan sa kalakalan sa Estados Unidos. Bago pa magdesisyon ang Korte Suprema, sinabi nilang susundin pa rin nila ang mga kasunduang ito anuman ang maging hatol ng korte. Bakit ito mahalaga? Ayon sa politiko, may kaugnayan ito sa panalo ng 12 demokratikong estado at maliliit na negosyo na tumutuligsa sa mga taripa ni Trump na inaasahang di magtatagal. Sinabi ng White House na gagamitin nila ang ibang kapangyarihan para mapanatili ang mga taripa. Ibig sabihin, pansamantala lang ang desisyon ng Korte Suprema. Siguradong makakahanap si Trump ng paraan para mapanatili ang mga taripa, aapela ulit ang mga demokratiko, ideklara ulit ng korte na iligal ang mga taripa at hahanap ulit si Trump ng butas. Paulit-ulit na lang ito. Noong Disyembre ng nakaraang taon, sinabi ni Jemison Greer, kinatawan ng kalakalan ng Estados Unidos. Pinag-isipan na namin ang planong ito ng 5 taon o higit pa. Makakasiguro kayo na noong lumapit kami sa Pangulo sa simula ng kanyang termino, marami kaming iba't ibang opsyon. Ibig kong sabihin, mananatiling bahagi ng sistemang pampolitika ang mga taripa anuman ang desisyon ng korte. Kung ganoon, dapat din nating tandaan ang mga sinabi ni Donald Trump. Dahil paulit-ulit niyang sinabi na ang pagkatalo sa kaso tungkol sa mga taripa sa Korte Suprema ay magiging isang sakuna para sa Estados Unidos.
Sabi ng mga kritiko ng kanyang mahigpit na import tariffs, umuunlad pa rin ang bansa kahit mababa ang mga taripa sa maraming dekada. Kaya, sino nga ba ang tama? Gayunpaman, pinahina ng desisyon ng Korte Suprema ang kakayahan ni Donald Trump na magpatupad ng taripa ayon sa kanyang gusto para maresolba ang mga geopolitikal na alitan. Halimbawa, banta ng pagpataw ng taripa sa mga bansang nakikipagnegosyo sa Iran. Hindi na magagamit ni Trump ang pagbabanta ng taripa para sa mas magandang posisyon sa negosasyon, gaya ng ginawa niyang pagbabanta ng taripa kaugnay ng Greenland. Kinondena ng mga negosyo ang banta ng taripa para sa pambansang seguridad dahil nagdudulot ito ng kawalang katiyakan sa ekonomiya. Ngunit iginiit ng administrasyon ni Trump na kailangan ito para sa mga layuning pampulitika. Diretsahan nilang sinabi na, oo, alam naming ito ay kalakalan, pero para sa layunin ni Trump, kailangan magpatupad ng taripa. Mahalaga ring tandaan na matapos ang desisyon, hindi nagkaisa ang Korte Suprema. 6 na mahistrado na bumoto para tanggalin ang mga taripa ay sumang-ayon na ang batas na tinutukoy ni Trump, na batas tungkol sa internasyonal na pambihirang kapangyarihang pang-ekonomiya ay hindi maaaring bigyang kahulugan bilang nagbibigay pahintulot sa pagpapatupad ng mga taripa sa pangkalahatan. Sina Roberts, Gorsuch at Barrett ay gumamit din ng legal na teorya na tinatawag na doktrina ng mahahalagang usapin upang makarating sa konklusyon na dahil sa malawak na epekto ng mga taripa sa ekonomiya, kailangan ng Kongreso na malinaw na ipahayag ang kanilang posisyon bago ipasa ang kanilang kapangyarihan kaugnay ng kalakalan sa Pangulo. May pahiwatig na maaaring gawing legal ng Kongreso ito sa prinsipyo sa pamamagitan ng pagboto at pagpayag kay Trump na magdesisyon sa ganitong usapin. Ang mga punong mahistrado ng Korte Suprema na sina Roberts, Gorsuch at Barrett ay tinanggihan din ang mga argumento ni Trump at ng mga mahistradong nagbigay ng hiwalay na opinyon na dapat igalang ng hukuman si Donald Trump. Dahil sa papel na ginagampanan ng mga taripa sa mga ugnayang panlabas, 3 mahistrado ang nagsabing labag ito sa batas, pero hayaan na dahil nakakatulong sa panlabas na politika ayon kay Roberts na nagbigay ng sipi upang hindi banggitin ang ibang kapangyarihan sa panlabas na politika. Hindi namin inaasahang isusuko ng Kongreso ang kapangyarihan sa pagpapataw ng taripa gamit ang malabong pahayag o walang maingat na limitasyon. At si Trump naman, sa kanyang panig ay patuloy na sinisiguro na ang kanyang mga taripa ang dahilan kung bakit ang industriya sa Amerika ay talagang sumisigla at umaangat. CP, ang taripa ang pinakamagandang nangyari dito. Malaki ang kinikita natin. Mas mahalaga, umuunlad na ngayon ang lahat ng pabrika samantalang dati napabayaan. May isang kawili-wiling punto rito. Maaaring mapilitang magbayad ng bilyon-bilyong dolyar ang pamahalaang federal ng Estados Unidos bilang kompensasyon sa mga kumpanyang nagbayad ng taripang idineklarang labag sa batas ng Korte Suprema. Maraming kumpanya ang nagsampana ng kaso para maprotektahan ang karapatan nila sa kompensasyon kung baliktarin ng korte ang mga taripa ni Trump, kaya handa na ang mga kaso. Bagamat tungkol sa pagbabalik ng pera, si Hukom Brad Kavanaugh ay nagsalita ng paligoy-ligoy kaya hindi talaga malinaw kung ibabalik ba ang pera o hindi. Ano ang dapat gawin tungkol dito at paano ba talaga dapat tumugon? Susunod, babanggitin ko ang kanyang sinabi. Subukan ninyong intindihin kung ano ang ibig niyang sabihin. Maaaring kailanganin ng Estados Unidos na ibalik ang bilyon-bilyong dolyar sa mga importer na nagbayad ng taripa kahit pa naipasa na ng ilan ang gastusin sa mga mamimili o iba pa. Malamang na magiging magulo ang proseso ng pagbabalik ng pera. Iyan lang, iyon ang buong paliwanag ng hukom, pero ito ay desisyon ng Korte Suprema ng Estados Unidos. Nagbubukas din ito ng tanong tungkol sa hinaharap ng mga kasunduang pangkalakalan na pinirmahan ng administrasyon ni Trump kasama ang European Union, Japan, South Korea at ibang kasosyo sa kalakalan. Layunin nitong ibaba ang mga taripang sila rin ang nagpatupad sa pag-export sa Estados Unidos. Sa madaling salita, tapos na ang mahigit 1 taon ng walang kontrol na pamumuno ni Donald Trump at ngayon ay magsisimulang higpitan ng mga korte ang kapangyarihan ng Pangulo ng Estados Unidos. Pero dapat aminin, si Trump ay nagawang magpatakbo ng kanyang politika ng buong kapal ng mukha sa loob ng 1 taon, ayon sa gusto niya na hindi iniintindi ang mga batas. Tulad ng napansin ninyo, walang gumawa ng aksyon dito. Oo, dumating na ang panahon na marami sa kanyang mga desisyon ay babawiin.
Pero sa kabila nito, nagawa niyang pamunuan ang bansa at ang panlabas na politika sa ganitong paraan sa loob ng 1 taon. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, suportahan ang channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon o subscription gamit ang mga link sa video description. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.